Maaga pa nga lamang ay nagpakuha na agad ako ng mga tinapon ng mga plastic bottles dahil may mga project tayong gagawin para sa Miss Universe Philippines Batangas at 3 costume nga ang aking na-deal para sa project na ito kaya naman madami-dami itong napakuha natin. Matagal-tagal din hindi ako nakapag-upload ng ganito kahabang video at naka-voice over kaya naman ito tunghayan nyo kung paano ko ginawa itong mga costume na ito simula't sa simula. At dahil nga 3 costume ang ating gagawin ay marami tayong pinakuha at utay-utay na rin natin itong kinat. Bali gumawa lang ako ng mga pattern diyan at pagkatapos niyan ay pinagaya ko na lamang ito dito sa aking mga workers dito sa amin. Kaya laking pasalamat ko talaga sa mga nagtitiwala sa akin dahil nakapagbigay tayo ng mas maganda at napaka-produktibong mga project para sa kanila. At dahil nga aquatic team itong ating gagawing costume ay nagkat na ako diyan dito sa rubber slice na kulay white ng ganitong pattern na para mga corals at pagkatapos niyan ay nilagyan na rin namin ng kawad para mas tumibay ito. Pagkapintura ko nga nito ng pagka dark to light ay pinabatuhan ko na rin ito dito sa mga pamangkin ko at ganito nga yung magiging itsura niya. At syempre hindi mawawala dyan yung mga pamangkin kong mga kambal diyan para makapag-beads dito sa atin. At pagkatapos niyan ay gumawa na rin si ate ng pinakang base na gown para dito sa ating gagawin at nilagyan na rin namin ito ng pinakanghos na pampetiko dito sa ating gagawin. At gumamit nga ako ng crinoline diyan na magiging parang pinakampaligpik na ganito at pininturahan ko na rin ito ng parang neon color na parang paligpik at nilagyan na rin natin ito nitong mga ginupit nating mga rubber slice na nilagyan natin ng bato at nagpadikit na rin ako diyan itong mga pearl na nakalagay sa nylon para mas maging glamorous tingnan. Itong costume na ito ay originally design ko talaga kaya naman ganadong-ganado akong buuhin ito dahil ito talaga ay depende sa aking sariling idea. Syempre para mas maging glamorous yung ating costume ay lalagyan natin ng mga pampagbongga pa yan dito sa pinakampalda niya. Dahil nga aquatic team siya so kailangan natin gayahin yung para talagang nasa ilalim ng dagat na pinakantema nitong ating ginawang costume. Bawat detalye nga nitong ating ginagawang costume ay pinapalagyan ko talaga ng bato para pag tinamaan ang ilaw sa mismong stage ay sobrang kinang na niya. At kung mapapansin ninyo, itong ginawa ko mga parang paligpik na kulay neon green dito sa pinakampalda niya ay medyo may spaces pa. Kaya naman ang ginawa ko diyan ay nagpatahi ako nitong mga organza na kulay blue tapos inisprayan ko din ito ng neon green para maging match siya dun sa pinakang main material natin. At syempre hindi mawawala diyan yung paglalagay din natin ng mga parang mga shells. Siyempre, ganun talaga kapag ang gagawin natin ay aquatic. At kung mapapansin ninyo, ay padagdag na padagdag yung pinakang-ganda nitong ating costume at medyo malapit na rin siyang matapos. At dahil nga, siyempre, kailangan nating batuhan niya ng buo, ay lagyan ko na rin ito ng pinaka mga rhinestones sa aking mga angels. At gumawa na rin ako ng pinakang headdress niya, nakamatch talaga nitong ating costume. At with matching shoulder dress din iyan. Yung mga ginagawa nating shoulder crown ay pinattern naman natin sa pagiging aquatic ng team natin. At syempre, kailangan daw recycled ng ating costume kaya naman naglagay na rin kami ng mga recycled materials diyan. Para naman sumunod talaga tayo sa guidelines na ibinigay ng organization ng Miss Universe Batangas. At kung mapapansin ninyo ay may kulang pa dito sa ating costume. Kaya naman, syempre, itong ating headdress ay dinesignan na rin natin ng mga pearl at mga maliliit na shells para mag-match talaga siya dito sa ating ginagawang costume. At syempre, hindi rin mawawala din yung paglalagay natin ng mga bato dito sa pinakandibdib niya at sa iba pang parte nitong ating ginagawang costume. Hindi magiging kompleto itong ating ginagawang aquatic costume kung walang mga isda at mga iba't iba pang mga laman dagat na matatagpuan sa ating ocean. Kaya naman dali-dali akong gumawa diyan ng mga parte nitong ating ginagawang costume na kung saan maglalagay tayo din ng mga isda, mga corals at katulad nitong parang pawikan na kulay yellow. Syempre, ganyan ang ating gagawin para magmukha talaga siyang aquatic at talagang may imagine natin na para talaga tayong nasa ilalim ng dagat. Ito nga pa ng costume na ginagawa namin ay Queen of the Parrotfish. Yun talaga yung pinakang festival na nire-represent itong ating ginawang costume na susuotin naman ni Miss San Juan, Batangas. Kaya naman medyo natatapos na tayo dito sa ating costume at final touch na lamang tayo sa ating mga ginawa diyan. At syempre
Siyempre, sinukat na ito ng aking pamangkin para makita natin kung maganda ang fit at masusuot ng maayos ng ating magiging candidate para madala ng maayos itong ating ginawang costume at makakasigurado tayo na mairarampan niya ito ng bonggang-bongga. Siyempre, si Miss San Juan ang susuot niyan, kaya naman kailangan siguraduhin natin na maayos ang lahat. At ito na nga, tumahiyan ninyo ang kabuuan ng ating mga pinagagawa diyan. Charmaine K. Lagundi. In the heart of Batangas, where blue seas meet white sands, she proudly embraced her title as the Queen of Parrot Fish. For this title celebrated both the beauty of Batangas and the parrot fish vital role in the marine diversity. On stage, she highlighted the importance of parrotfish in maintaining coral health and producing sand for our beloved beaches. Speaking for her fellow Batangueños, she expressed hopes for a flourishing ocean and called for unity in protecting marine life. With her message, she reminded everyone that every effort counts in preserving this beautiful paradise. The Queen of Parrotfish, pride of Batangas you wouldn't want to miss, San Jose. Designer, Vin Mantala. Once again, Charmaine K. Lagundi, San Jose. At hanggang dito na naman pong muli. Salamat po sa inyong panonood. See you sa aking mga next videos. Bye!